Good morning mga sweetie. Ngayon ang gagawin natin ay aayusin natin yung ating laundry area at ang ating unang gagawin ay yung ating mga kalat ay lilinisin na muna natin. Dahil ang lola nyo lately guys, sobrang nai-stress sa ating labahan. Gawa nang bumili tayo ng bagong washing machine. Kung maalala nyo yun na binilan tayo ni Ate Tati, ito na siya ngayon. Kaya lang sumikip yung aming area. Kaya tatanggalin natin yung ating mga keys at magdadagdag tayo ng bagong lagayan natin ng ating mga gamit dito sa ating laundry area. At tapos para hindi gumastos ang lola nyo ay ang gagamitin nating tabla ay itong aming pinakalamesa kasi binili ko lang talaga to at pinatong ko lang dito sa mga cabinet na nabili ko para maging counter kitchen na table na natin kasi gusto ko yung may mga drawer pa na extra sa ilalim sana ng ating table. Pero dahil meron pa kaming extra table dun sa may loob ng studio namin na siya ko namang binakbak at yung na lang ang pinalit ko pang ibabaw dito sa ating cabinet. Para siya namang maging pinakalamesa natin and then yung natira kong kahoy dun sa paggawa ng bahay ng manok, siya naman ang gagawin natin pang ibabaw dito sa old table natin dun sa ating studio dahil gawaan ko lang naman yan ng resin. So unang-unang pinagawa ko dito kay Papa ay pinapuputol muna natin yung ating mga tabla at meron tayong problema dito kasi guys yung pinakaibabaw talaga nito medyo rough and then yung sa ilalim may pinturang puti na talaga. Ang gusto kong gamitin talaga ay yung kulay kahoy lang para medyo aesthetic yung look niya, no? Tapos ang ginawa ko dito, ginuhitan ko na siya para alam ni Papa kung ano yung kanyang mga puputulin kasi nga magkakaiba yung size niya. Yung isang matitira ay para dun sa ating bodega and then yung dalawa naman para dun naman sa ating labahan. So ayun, pagkaputol nga ng lolo nyo ng tabla natin ay dinala ko na siya kagad dito para sukatin kung ano yung mga dapat nating mga putulan ng mga kanto-kanto, sulok-sulok kasi may mga tatamaan tayong kuryente at poste kaya kailangan ko siyang sukatin. Tapos ang naging problema ng lolo nyo dito kasi meron tayong hose dito sa ibabaw ng pinaka washing machine natin ay pwede siyang matamaan kaya hindi natin pwedeng ilapat yung ating tabla sa ibabaw mismo ng washing machine natin. Kailangan natin siya iwasan at iangat ng konti para hindi mabali at masira yung ating saksakan ng tubig. Kaya yung ripon natin ay ganun din, iiwasan din natin. So ayan, problemado yung lola nyo dito kasi nga ay meron tinitingnan ako baka may tumatagas dito sa ating washing machine at nakita ko nga na nakababa yung hose natin kaya naglilik siya at nagmo-moist kapag malamig sa gabi. So yun na nga, after natin makuha yung mga dapat nating iwasan, tinawag ko na si Papa para ipaputol tong ating kahoy. Tapos pagkaputol nga pala ni Papa na itong kahoy natin ay hindi ko to kagad ginamit guys, ginamitan ko na muna siya na resin sa ibabaw. Ito yung parang pinaka magiging coat niya, hindi siya basta amagin kasi nga mataas ang moist dito sa ating laundry area. Tapos pinatuyo lang natin siya ng 24 hours. Ito yung para maging matibay yung kanyang kahoy at hindi siya basta-basta magmantsa katulad ng sabon kapag pumapatak sa kanya o yung fabric cone. Kaya kailangan talaga ay may coat bago natin gamitin yung ating kahoy dito sa ating laundry area. After nga maputol ni Papa tong ating kahoy ay agad ko siyang nilapat at chinek natin kung kakasya siya. Kasi alam nyo guys, ang mahirap dito sa dingding natin, hindi lahat ay may solid wood na prakapitan ng ating L bracket na gagamitin. Kaya good thing nasa sulok siya kaya kailangan ko siya iiwas at yung pinakadulo niya sa kanan ay kailangan natin ikapit sa poste para yun yung magkakaroon siya ng tibay dahil nandun yung pagtutornilyuhan natin na solid na kahoy talaga. Good thing dito sa may kaliwa natin ay hindi natin kailangan gamitan ng L bracket dahil meron tayong mga cabinet na siya natin pagpapatungan dito at medyo mababa nga lang siya kaya nagpatong ako ng another kahoy sa pinakaibabaw ng ating magiging tabla para tumaas siya ng konti at mamatch natin dun sa taas dun sa may kanan. Pagkatapos ko magawa yung pinaka magiging table natin dito sa ibabaw ng washing machine ay siya ko naman pinatong yung pangalawang layer natin dun sa ibabaw na siya natin ginamitan ng level syempre para pantay at hindi masagwan tingnan. Ganyan lang kasimple. Actually lalagyan ko pa sana siya ng wallpaper. Ang problema kasi hindi ko mahanap yung mga wallpaper na dapat gagamitin ko dito na parang semento style siya at mahirap din magbakbak na ko sa kanin kami ay maglilipat. Kaya sabi ko okay na tong as is na ganito na lang siya. Tapos siya ko naman pinagsama-sama gamit yung ating file box kung saan ay dun sama-sama yung ating mga sabon, shampoo, panglaba at kung ano-ano pa. Ito na nga ngayon yung ating laundry area guys na napaluwag na natin siya at kung makikita nyo ay mas nakaka-relax na siya kumpara nung una na palagi tayong tambak na labahin at wala na rin tayong masyadong labahin ngayon at ito nga yung ating labahin na sinalang natin kanina umaga na isasalang naman natin dito para i-dry. Actually yung mga puti guys kapag nilalaban ko lang sila dito ginagamit yung mga puti kasi pag summer, siguro gagamitin din natin siya kahit na decolor kasi sobra yung mga pawis nila kapag tag-init. So, ang gagawin lang natin dito ida-dryer. Minsan, sabay ko silang nilalaban kapag natambakan ako ng labahin. Pwede yan dalawa na sabayan. Kaya, ang ginamit natin ay yung dalawahang gripo na ginawa lang din ni Papa. Pati yung saksakan ng labasan ng tubig. So, Y-pipe siya, ginamit ni Papa. Ang galing ni Papa, diba? And then, yung ating hose na iniwasan, eto siya guys, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi natin siya pwedeng ilapat dito. Kaya isa yan sa mga factor na
kinakailangan nating iwasan kapag gumawa tayo ng ganito. And then, para may tibay siya, since kasi dito, naka-L bracket lang siya. Although matibay naman yung L bracket na ginamit natin. Kaya lang, bitin siya kasi matigas yung L bracket na yan. Kaya lang, hindi pa rin ako relax. Kaya ginamitan natin siya ng ganito at yung tornilyo natin dito, hindi natin maikapit. Alam niyo kung bakit nag-loose kasi siya. Pero anyway, may tibay na din naman yan. Ang importante lang ay magkaroon tayo ng ano dito. And then later, papafix ko yan kay Papa. So, ito yung kahoy na ginamit ko dati na nakatukod lang dito sa may center nung nandito pa yung table na hanggang dito lang. Kasi nga wala tayong tabla nun. Then, pagdating sa ibabaw, kung makikita nyo, ito naman yung yung pinaka-tubo ng ating tubigan. Kaya hindi natin siya pwedeng patungan kasi tatamaan natin siya. So, kailangan natin bumiak. Masakit man sa damdamin, pero kailangan natin siyang iwasan. Ang ginawa natin dito, guys, nag-add tayo ng kahoy sa ibabaw kasi para mag-level yung ating table. Kasi nga, ay mas mataas yung area doon kumpara dito. And then, ang ginawa ko dito ay pinagsama-sama na natin. Dati dito yung lagay ng ating mga towel. Ngayon, ang ginawa natin, yung mga towel natin ay nasa ibabaw na para mas madami yung nalalagay natin at mas kitang-kita. Yun nga lang, kuha na lang sila ng kuha sa ibabaw. So, pinag-separate ko yung kulay kasi guys, sa akin kailangan ay may kulay. Although favorite ko talaga yung white. Kaya lang dahil nga red ang buhok ng lola nyo, kailangan ko ay yung dark towel para may palatandaan. And then, ito mga kids towel yan kung saan ay mas maliliit siya kumpara dito sa mga white. Tapos, ito yung mga face towel naman para naman yan sa buhok. Minsan ay pag nag-hot spring kami, yan na lang ang dinadala ko. Hindi na ako nagdadala ng malalaking towel. And then, dito yung ating mga sabon. Ayan, kung makikita nyo, ang dami-dami natin yung stock ng sabon. So, makikita nyo yan. Meron tayong mga iba't ibang klaseng sabon, may oatmeal. Pag naubusan ng sabon, alam ka agad. And then, ito naman yung mga body scrub natin. Tapos, ito naman yung mga hair coloring ng lola nyo. Pinagsama-sama ko dyan. Ayan, ganyan kadami yung stock ko ng hair coloring. At hindi pa dyan nagtatapos. Actually, nandito pa iba. Ayan. Ayan, nagpabili ko kay Papa na madaming stock. Kasi ayoko bili ng bili pagka gusto ko magkulay ng buhok. And then, dito naman yung mga hair treatment natin. And then, dito yung mga body soap, shampoo, at yung popcorn natin na isa pang stock. Sinama ko na rin dyan. And then, pagdating dito, yung panglaban natin. Yung sabon at popcorn. And then dito guys, yung mga stock ko lang yan ng mga ito yung sa banyo, pinapalitan ko siya sa pag napupuno ng buhok. And then ito naman guys, yung mga panglinis natin ng washing machine at chlorine. And then yung mga bag namin pang onsen. Tapos dito yung labahan na, ito lang ako talaga guys na stress kasi sayang yung space dito. Ayan, kung makikita nyo, kung nagkasya sana siya. Actually may binili ako 2 basket, kinuha ni Ate Aska. So pinaglagyan niya ng damit niya. So for the meantime, wala pa tayong mahanap. Ay, ito na muna yung gagamitin natin. Napakatagal na nito guys, matanda to pa kay Akari. Binili lang namin to sa Costco. Napakatibay nito. So ayan. Tapos ito, bumili lang tayo sa online nito. Matagal ko na to nabili actually, ngayon ko lang siya nagamit. Maganda ay demagnet siya. Diyan ko nilalagay yung ating sabon. Ito guys, yung sabon nila dito, ito. So, nilagay ko lang siya dito and then hinaluan ko lang siya ng konting tubig. Kasi ginagamit ko yan pang mga leeg, pang mancha, bago ko isalang. Kasi matapang yung mga sabon dito, guys. Nakakatanggal talaga ng mancha. Pag dinirect mo siya na i-apply sa damit bago mo siya isalang. So, ayan, ito siya. Ganyan naka-relax yung ating laundry area at magsasalang na naman ng damit yung lola niyo. Wala tayong katapusan. Tapos ilagay lang natin siya ng halaman kasi para nakaka-relax naman. Kasi maganda talaga kapag may green kayo nakikita sa inyong bathroom or area. Actually, nandito yan sa may laundry area namin. Tapos, yung hinlaman na yan, binigay sa atin ng matanda. So, yun yung pinalit ko. Kasi masyado siya mataas. At ito na lang pinalit natin. So, ayan guys, sobrang nakaka-relax yung ating laundry area. At masarap na maglaba kasi malinis na ulit. At ubos na yung labahin natin. So, yun lang guys.